Gusto ko ring magpasalamat at magpatotoo sa Panginoon dahil alam nyo nung narinig ko yung message, yung exhortation, nabanggit ko rin message. Sabi ko, Lord, ito yata yung message. Kasi kagabi, kinakausap ko si Brother Ilmer. Sabi ko, Brad, baka pwedeng ikaw na lang ang sa message, ako na lang sa exhort. Ayaw niyo pumayag. Alam niyo, Brad, sa totoo lang, mag-11 years na akong simula nung masumpong akong biyaya ng Diyos. Bawat pagtayo ko, parati akong kinakabahan. Dahil, sa totoo lang, sa abot ng aking kakayanan, sa abot ng aking kaalaman, itinutuloy ko yung sarili ko na napakaliit, napakababa ng aking kaalaman. At patuloy akong nagpapasalamat sa biyaya ng Diyos. At simula nung makasumpong ako ng biyaya, nag-umpisa ito dun sa Marriott, hindi ko akalain na patatayo na ako ng Panginoon. At naalala ko yung binabanggit ng ating kapatid na yung duwag walang parte sa kaharian ng langit. Sabi ko, Lord, huwag niyo naman akong gawin duwag. So mga kapatid, patuloy ako nagpupuri, nagpapasalamat dahil alam ko ang Diyos ang gumagabay sa atin, ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag ng mga salita niya, at ang Diyos ang nangungusap sa iglesyang ito. At gusto ko rin magpatotoo, magpasalamat, kung tutuusin, sa mga biyaya na tinatanggap namin sa munting kagalakan na ibinahagi sa akin ng aking sister wife. Nakala ko kung ano. Sabi ko, tawag ka nga, na naka-receive ako ng message. Sabi ko, bakit kaya? Ano kayang problema? Naisip ko baka may problema or may something na, sabi ko, dahil kampante ako, dahil kahit na hindi kami nagkakaroon ng, hindi na siya masyado nagbubukas sa internet, hindi na kami nagkakausap tuwing umaga. At alam ko, medyo nahirapan din siya dahil marami siyang ginagawa. Bakit? Ano? Parang, naalala ko tuloy dahil nabanggit nang nagpatotoo yung kapatid natin na yung sa pag-asawa ng asawa niya, anong anak niya. Sabi ko, ano kaya? Dito tumawag ako. Tapos, pinagit lang pala niya. Nanganak yung si Twinkle, yung aso natin, dalawa. Sabi ko, praise God. Sabi niya, anong gagawin ko? Paano Tapos sabi niya, anong ginawa mo? Sabi niya, andun yung anak mo, nag-aasikaso dahil may dugo, hindi ko maasikaso siya. Tapos dumating daw yung nurse na kaibigan niya, tinuruan yung anak ko na kung paano ikakat yung mga pusod o kung ano. Di sabi ko. Tapos namumroblema siya, tapos sabi niya, tumawag ka. Bakit na naman? Kasi hindi kumakain yung isa, hindi siya makadede dahil hindi niya makita yung dededingin niya. Hindi siya katulad ng isa na marunong madiskarte daw. Yung isang maputi, hindi. Kaya ginawa niya, pumunta sila sa pet shop, bumili ng chupon at binigyan sila ng gatas. Kasi before, yung gatas niya, pinapainom niya yung kanyang anlin ba yun o yung may calcium. Kaya sabi ko, praise ka, sabi ko, yan, biyaya ng Panginoon Diyos. Tapos sabi nga, sige, bumili na lang tayo ng cage para mailagay natin ng maayos. Kaya nung maipost nga sa internet, natuwa din ako, sabi ko, Lord, ang mga buhay na ito, kahit na tuta lang, kung sabi nga kung ano yung mahal natin, kung ano yung mahalaga sa atin, kasama natin yan pagdating doon sa langit. So, ito tipo lang at larawan. So, kagalakan lang mga kapatid, ito ay simpleng patotoo lang sa kagalakan at sa patuloy na paggalaw ng Panginoon dahil itong last week talagang loaded na loaded ako sa trabaho. Kasasabit lang namin nung Wednesday. Talagang tumutulog kami alauna. Ako mostly alauna, 2:00. Hanggang sa ako pa yung naka-assign sa ito sa mensahe. Sabi ko, Lord, napakabigat. Subalit po ano yung kalooban. So, purihin ng Diyos, magsitayo tayo mga kapatid at humingi ng gabay sa ating Panginoon Diyos na buhay. Hallelujah, dakilang Diyos. Muli, Lord God, nandito po ang inyong muling lingkod, humihingi ng gabay at tulong mula sa inyo, Panginoon Diyos, na nawa kayong patuloy na mangusap, hindi ang aking kaisipan, hindi ang aking kaunuan, kundi yung sakdal ng kapahayagan na alam po namin na ginamit niyo ang inyong propeta upang mahayag ang mga hiwaga
inyong mga salita, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang mga bagay na ito at bigyan niyo po kami ng payapang puso, payapang isip, Panginoon Diyos, upang mapaglimi-limi namin ang inyong mga banal na salita. Tulungan niyo po ang bawat isa at maging ang mga makikinig, Panginoon Diyos, ng mga salita niyo na nawa. Kung ano man po ang masasabi ko na hindi ayon sa inyong mga banal na salita, tanggalin po sa kanilang puso at isipan, at ang ibigay niyo po ay ang tamang kaunawanan ng gagaling lamang po sa inyo, Panginoon Diyos, sa inyong mga salita na magbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin upang kami po ay makatanggap ng kasakdalan patungo doon sa sinasabi namin, inaasam namin na meeting in the area at yung pag-ago na yun, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, at ang biyaya ng inyong mga banal na salita ang patuloy namin mapagsalusaluhan sa araw na ito at maging sa aming mga pamilya na malalayo sa amin, ang mga kapatiran na malalayo din sa amin sa panig na sulok ng mundo, at ang mga makakarinig ng mga salitang ito, Panginoon Diyos, na naabot ng internet connection na ito, Panginoon Diyos. Tulungan niyo po ang bawat kapatiran kung ano mo po ang mga biyaya na tatanggap namin, mga spiritual man o literal, Panginoon Diyos. Alam po namin na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng magbibigay ng mga bagay na ito. Muli, O Ama, salamat. Kayo po ang patuloy na magpala ng inyong mga banal na salita at tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, upang patuloy kaming magsama-sama ayon sa inyong sakdal na kalooban, ayon sa inyong pag-ibig na binigay sa amin, na ang pag-ibig na ito ay papunta sa inyong presensya, yung sinasabi namin na ang pag-ibig na agapaw, Panginoon Diyos. Hallelujah, dakilang Diyos. Muli, kayo na pong bahala, kayo pong mausap, kayo pong patuloy na magbigay ng inyong sakdal na salita, at ang munting lingkod ninyo ay nagpapagamit, Panginoon Diyos. Maliit lang po akong kimpal na putik, kimpal na lupa, Panginoon Diyos. At alam ko po, Panginoon Diyos, kayo po ang magbibigay ng kasapatan sa bawat isa sa amin, sa mga nauuhaw namin mga kaunawaan sa espiritual na pamumuhay. Sa iyo pong patuloy namin papurit pagsamba, pasasalamat na ito sa dakilang pangalan ng bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, buksan natin ating banal na aklat sa Romans 6, Romans 5 and 6. Romans 6, 5 and 6. Sabi niya, for if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Knowing this, that our old man is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we shall not serve sin. Hallelujah. So, pwede na tayong maupo, mga kapatid. Hallelujah. Mga kapatid, huwag niyo pong hahanapin sa akin yung mga kasukatan ng mga ibang kapatid natin na mahusay maglatag. Hindi po ako ganun kagaling at hindi po ako ganun ka-detalyang magpaliwanag ng sukat na salita na pwedeng ibitawan. Ayon lang po sa aking kakayahan, doon lang po akong magsasalita ayon sa tulong ng banal na espiritu na binigay sa aking kaunawaan. So, muli, ang Diyos ang patuloy na magbigay sa atin ng mga salitang ito. Alam po natin, mga kapatid, most of us, alam natin tayo ay nanggaling mostly sa Katoliko. At natatandaan pa nung high school ako, pag Sunday talagang obligado, magsisimba kami. That's always the second mass. Kasi may first mass yung napakaaga, second mass yung medyo nasa middle ng 9. So, kailangan magising kami at kailangan sama-sama kami dahil buong pamilya sisimba. At ako minsan parang tinatamad. So, ang ginagawa ko, magtutulog-tulugan ako hanggang sa umalis na sila dahil maliliit na sila. At pagdating nila, bago sila dumating, ang gagawin ko, lahat ng paraan para ma-please ko yung father ko at hindi ako mapagalitan, gagawin ko. Maglilinis ako ng bahay, aayusin ko yung mga maghuhugas ako kung mayroong mga... So, pinapasipay ko yung sarili ko dahil pagagalitan ako sigurado dahil hindi ako sumama. At ang hindi ko nalaman, dapat ang piniplease ko pala ay yung Diyos. At ganoon din sa mga magulang ko, mga kapatid. Kala nila ang piniplease nila yung Diyos sa pagsimba nila. Subalit, kung tutuusin, hindi rito kalooban ng Diyos. At lumaki tayo sa Katoliko, nandun tayo sa sitwasyon na kung ano lang yung naunawaan natin, yun ang gagawin natin. So, nakulong tayo doon sa ganung klaseng kaalaman, paniniwala. That is our nature. Yung bang kala natin sumasamba tayo ng tama, that is self-righteous. Maaaring tumutulong tayo sa mahihirap,
involve tayo sa mga civic-oriented group para makatulong sa mga tao. So, may mga foundations tayo na makakatulong sa mga tao. Subalit, ito ay hindi kailangan ng Diyos. Ang sitwasyon na kinamulatan nating relihiyon, kung ba tayo laging laman ng simbahan, nagro-rosaryo, nagdonobena, nangungumpisal, sumusubo ng osya, o kaya lumuluhod sa simbahan, naglilingkod sa simbahan, tayo ba ay nasa tamang paraan ng Diyos? Tingnan niyo yung nakaraang feast ni Nazareno. Sa palagay niyo ba ayon sa kagustuhan ng Diyos? Yun ang kanilang naunuan, yun ang kinauuhawan ng kanilang espiritu. Yung ganung mga bagay. Subalit ang nakalimutan ng bawat mananampalataya ay yung tunay na salita ng Diyos na dapat unawain at sundin. Hindi sa pamamagitan ng salita ng tao, organisasyon o grupo, credo, dogma, o filosofiya na galing lamang sa katalinuhan ng tao. Subalit alam natin ito ay kamangmang lamang sa Diyos. At sa panahon ng, yung bang nandun tayo sa loob ng simbahan, gusto natin lumapit sa Diyos, napaka-holy natin. Subalit pagdating sa labas, lumabas tayo ng simbahan, balik ulit tayo doon sa gawi. Sa dating exhibition natin, sinasabi nga, nasa loob tayo, pagdating natin sa labas, ando na yung paninigarilyo. Kuminsan nga tatapusin mo na yung sigarilyo, tapos papasok sa simbahan. So, what is that? That is our old nature, na hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, na tayo ay nasa bagsak na kalagayan. Yun yung carnally minded natin at yung pagiging self-righteous natin. Pansinin nyo mga kapatid, bakit tayo gumagawa ng kabutihan? Minsan kasi gusto natin i-justify yung sarili natin. Gagawa tayo ng mabuti, pero ang purpose natin para makompensate yung mga kamunduhan na ginagawa natin. Yung mga nagwe-wedding, magdodonate yan sa simbahan. Naging issue yan mga kapatid at naging topic yan sa Senado. So, makikita natin na bakit nangyayari ang mga itong bagay. Bakit meron tayong ganong klaseng pag-uugali? Katulad ni Cain, nag-alay siya ng mabubuti yung inalay niya mga kapatid. Subalit, si Abel, nag-alay din. Subalit, kanino, sino yung tinanggap ng Diyos? Yung kay Abel. Ano ang pagkakaiba nila? May kapahayagan si Abel kung ano yung nakakalugod sa Diyos. Si Cain, wala siyang kapahayagan. Kala niya, okay na yung kanya dahil mabuti yung bunga ng mga puno. Maaaring matataba o malulusog o mararami. O talagang nakita mo na kulay green, kulay red, na yung katulad ng mga apple o green na katulad ng mga grapes. So, yun ang pagkakaiba nila mga kapatid. Upang malugod nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang sariling paraan. Marami ang lumalapit sa Diyos, marami ang nananampalataya sa Panginoong Kristo, marami ang sumasamba sa Diyos at naniniwala sa Panginoong Kristo, subalit iba-iba yung klase ng kanilang pagsamba. Amen. Bakit? Alam nyo, nakikita ko mga kapatid, isang nagiging problema. Wala silang sinusundang propeta. Kasi sa Old Testament, yan ang ginagamit ng Diyos para mangusap siya sa mga tao. Bakit nagkagulo ang denomination? Kasi natatandaan ko nung nag-sharing kami sa kila Brother Mon, may mga Seventh-day Adventist. Ang nabanggit ko lang doon, Brad, sino ba yung propeta na sinusundan nyo? Kasi yung Amos 3:7 wala siyang ibang gagawin kundi ihayag ang kanyang lihim sa lingkod niyang mga propeta. Wala silang, ang sinasabi na may apostol sila. Sabi ko, Brad, bago kayo makarating dito sa, kinukot niya yung Ephesians, yung fivefold ministry. Bago ka makarating diyan, kailangan may makikilala kang propeta. So, nandun makikita natin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay yung pinananahanan ng kanyang mga salita. Hindi sa bibig lamang, kundi doon sa pamumuhay na nakikita sa kanya ayon sa salita ng Diyos sa tamang kapahayagan. So, paano natin malalaman na ito ay galing sa Diyos? Wala itong, yung mga mangangaral, yung propeta, wala itong gagawin kundi ibabalik ka at ibabalik ka sa salita ng Diyos.
At ito ay hindi lalaban sa salita ng Diyos. At ang buong Bibliang ito ay tatanggapin niya ng buong buo. At hindi niya kukunin lang ang isang verse at yun na ang kanyang hahawakan. Pag kinuha niya yun, ano nangyari? Nagkaroon ng mga denomination. Bakit anong hinawakan ng isang iglesia na si Jesus ay tao lang? Yung isa, Diyos siya. Yung isa, ay, 3 person in one God. So, nagkagulo. So, kanino mangungusap ang Diyos kung ganito ang mga unawa ng tao? Kung may kanya-kanya silang unawa, mangungusap siya mga kapatid sa propeta. That's right. So, sa Pilipinas mga kapatid ninyo, they are looking for Jesus Christ. Saan? Pansinin nyo. Pakita nyo, naghahanap yan sa PICC. Sa Luneta. Sa simbahan ni Manalo. Sa simbahan ng Katoliko. Sa congregation ng mga Baptist. Sa mga Metodista. Sa mga Pentecostal. Sa mga television. Ilang Christian channel yung nasa atin ngayon. Ang dami. So, you cannot find God and see Jesus Christ in there unless you die together with Him in Mount Calvary. You have to start right away the right way of approach to God through this Son of God, this Christ Jesus, na yung dugo na tumagas doon sa bundok ng Kalbaryo, doon tayo dapat magsimula. At alam natin sa pag-aaral natin, mga kapatid, ang unang hakbang dyan ay ang bautismo. Ang tamang bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Pansinin niyo mga kapatid, kung babasahin natin yung mga Grego naghahanap sa Panginoon Kristo. Sa John 12:20, and there were certain Greeks among them that came up worship at the feast. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus. Philip cometh and telleth Andrew. Again, Andrew and Philip tell Jesus. And Jesus answered them, saying, the hour is come, that the Son of Man should be glorified. Napakalayo na sinabi ng Panginoon Kristo. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. So, ano ang sabi ng Panginoon? Dumating na ang oras. So, may sinasabi siyang kamatayan. He pointed the place where he can find. That is the grace soon to be opened to the Gentile people dahil tinanggihan nila ng mga Hudyo ang ating Panginoong Kristo. So you will find Jesus Christ at the cross. You are crucified together with Him kung tatanggapin mo siya. That's right. So yung pagiging crucified niya, literal ba tayong na-crucify sa Panginoon? That is spiritual. Ngayon, papaano yan mga kapatid? That is 2,000 years ago. Kung literal yan. So, hindi literal. So, this is spiritual. So, papaano ngayon tayo kailangan mapako ka nakasama niya at mamatay? But always God preserving His Word. Kaya, nagkaroon tayo ng Biblia. At nakarating sa panahon natin ang mga salitang ito kung papaano tayo lalapit sa Diyos. At malalaman natin ang plano ng Diyos sa atin kung tayo ay makikinig at magbabasa ng salita ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo? Alam natin siya, Apostol Pablo, siya yung prophet of the Gentile. Ano ang sinabi niya ayon sa pahayag na ibinigay sa kanya ng Panginoon Kristo? Sabi niya sa Romans 6:3, know ye not that so many of us were baptized in Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. What is this? That is spiritual. So we cannot find Jesus Christ until we come to the Mount Calvary. Literal ba tayong pupunta sa Mount Calvary? No. We accept
Jesus Christ through the Calvary of this world. You are crucified with Him, fall into dust of the earth, and die to ourselves and be born again. At ito ang nasabi na rin niya kay Nicodemus ng ating Panginoon Kristo. Kailangan ma-born again tayo. Yun sinasabi natin, yun ang unang step ng isang mananampalataya upang mag-start siya bilang isang totoong Kristiyano. So, yung bautismo sa Acts 2:38 na baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, nangyari sa atin. Spiritual yan. That's right. That is our spiritual birth. So, kailangan na may mamatay sa atin upang tayo ay makaharap sa Diyos, upang maihain natin ang buhay, kalugod-lugod at kaaya-aya. So, you cannot find yourself na ayon sa iyong sarili, makikita mo ang Diyos o matatanggap mo ang Diyos ayon sa iyong sariling kaunawaan. So, kailangan may tama kang kaunawaan. At ang tamang kaunawaan niya, bakit tayo nagkaroon ng tamang bautismo? May propetang ginamit. Para maunawaan natin yung kala nila ay nagkukontradikta sa salita ng Diyos. Magtutugmayan ayon doon sa propeta na ginamit niya. So, kailan ba pinatay ang ating Panginoon sa Kristo? Sa Revelation 13:8, all that dwell upon the earth shall worship Him whose name are written or are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So, na-slain na pala yung Lamb before the foundation of the world. So, in God's eternal mind, ay nandun na tayo before the foundation of the world. Amen. Kasama tayo sa plano ng Diyos, kasama tayo sa kamatayan at kabuhayan at pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. If we are born again Christian, if we are a true born again Christian, we are with Jesus Christ before the foundation of the world dahil nandun na tayo sa kaisipan ng Diyos. That's right. So that is spiritual. Until the time, the fullness of Godhead bodily shaped up in the person of our Lord Jesus Christ. So, for in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily, Colossians 2:9. And ye are complete in Him which is the head of all principalities and power. And when Jesus died at the cross, we died with Him, or we are in Him. Sabi sa 2 Timothy 2:11, it is a faithful saying, for if we be dead with Him, we shall also live with Him. That is literal, spiritual. That is spiritual. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. For He was the fullness of God, of the Word manifested, knowing that tayo ay magmamanifest later. Sa pagkakataong ito, iminamanifest yan. Tumanggap tayo sa salita ng Diyos, nagmanifest ngayon ang salita ng Diyos. We are all in the Mount Calvary with Him. We went down in the grave with Him. We raised up with Him when He resurrected in the third day, and we've ascended by His Spirit to the throne of grace, sitting together in heavenly places in Christ Jesus. That is literal, spiritual. Spiritual. Ano sabi niya? Sabi niya nasa Ephesians 2:5 and 6. Even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. And hath raised us together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Tulad ng binhi ng ating natural na pagkatao, bago tayo dumating sa kaanyuan natin, ay nandun na tayo dun sa tatay ng tatay ng tatay natin. Yung germ of life, nag-umpisa pa rin sa tatay ng kanununuan natin bago tayo mag-manifest. So, there is process of time na lumabas tayo. For us, the germ of life, the natural life is broke down, it must be germatized from father to father to father to father.
And this is also type of the spiritual. That is from Elohim, the Word, and the Word made flesh. Yan ang pagkakasunod-sunod doon sa John 1:1 hanggang doon sa John 1:14. Now, dahil alam natin, ang Elohim, self-existing spirit, ay hindi pwedeng mamatay. Kung yung Logos ay Word, pwede pa siyang mamatay? Sinasabi natin, kung Logos, yung Word, okay, ipagpalagay natin yung Word yan, i-term na natin ang Word. Ang Word ba pwedeng mamatay? Hindi. But in John 1:14, and the Word made flesh. So, from Elohim, sa Word, at Word made flesh. So, ito yung mga kapatid, ang tinuturo doon sa mga Grego. Paano ba nila makikita ang Diyos? This is the Word. Makikita nila. Yung salita ng Diyos, maunawaan nila kung paano nila makakalapit sa Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang mabanal na salita. So, that is the reason, mga kapatid, na may ginamit na Elijah. 5 spirit of Elijah ang ginamit upang tayo dumating sa kasakdalan ngayon. Kailangan ang binhi ay dumating doon sa kabuuan. For in Him dwelleth the fullness of God bodily. Siya yung kabuuan na salita ng Diyos na naging katuparan ng kanyang sakdal na plano upang tayo ay maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos. Just as our natural life and traits it handed down from the natural breeding of our Father, so as the Spirit of God that was predestinated before the foundation of the world. Sabi nga sa Timothy 1:9, who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, hindi sa ating gawa, but according to His own purpose and grace, which was given in us in Christ Jesus before the world began. So bago pa nagsimula ang mundong ito, may plano ang Diyos para sa kanyang mga anak na lalaki at babae, mga kapatid. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and hath brought life, immortality of life through the gospel. So, when the entire Word of God is complete, was hidden up in a human body called Jesus Christ, in Jesus Christ, God made me pay for my sin. Binayaran yung kasalanan ko. And we went up with in Mount Calvary, there, sabi niya, the penalty of sin paid. Sabi sa Isaiah 53:5, but He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Ito yung bagsak na kalagayan natin. May kanya-kanya tayong pamamaraan. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. So, ang ating Panginoon Kristo ang tumanggap ng ating lahat na kasalanan. Siya yung naging buffer zone natin. Shock absorber. Para di natin paramdaman ang sakit. Dahil kung tayo ang lulugar sa kalagayan niya, hindi natin kakayanin, mga kapatid. Pero yun ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Kristo. Tiniis niya ang lahat para sa atin. Tinanggap niya ang lahat ng pag-alipusta para sa atin. He only lived to die for us. Amen. To redeem what has been for God, because we are the sons and daughters of God. Kaya nung mailay daw niya ang kanyang katawan, ang nabanggit ka ng prophet, He saw both male and female. Kaya nung tinusok
ang Panginoon Kristo, tumagas ang dugo, ang tubig, lumabas ang spiritual bride. So, when the Lamb of God was smitten back there in the Mount Calvary, He said, "It is finished." When the first Adam falls, the second Adam redeemed back what God were lost. Ito yung spiritual death at spiritual birth natin. Sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. At doon, nung tanggapin natin ang ating Panginoon Kristo, dahan-dahan tayong nag-iiba. Nababago yung ating sarili. Yung struktura ba ng katawan natin nababago? Hindi. Pag-iisip natin, yung pagkataong loob natin. Ito, papalitan to. Hindi ito pwedeng magmana. So, kung ito ay hindi pwedeng magmana, madumi, ano ang sabi? Paano natin maihandog ng buhay, kalugod-lugod at kaaya-aya ang ating katawang ito? Ano ang sabi sa Isaiah 64:6? But we are all as unclean things, and all our righteousness are as filthy rags, and we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind has taken us away. So, wala tayong pwedeng may pagmalaki sa Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Ano sabi ni Apostol Pablo sa Romans 4:3? God forbid. Let God be true, but every man a liar, as it is written. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos, mga kapatid. Lahat tayo ay marumi. Maging sa pagkakataong ito, mga kapatid, ano yung karumihan at taglay-taglay natin? Ito! Papalitan ito! Bakit? Psalm 51:5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So, binuo siya sa kasalanan. Ano ang kasalanan ito? Pinanganak tayo sa bagsak na paraan. Ipinanganak tayo sa pamamagitan ng sexual desire, not the spirit desire of God. Dahil sa kasalanan ng isa, nahulog tayo sa kamatayan. At ang kamatayang ito ay hindi lang sa spiritual na kalagayan, mga kapatid, kundi pati sa physical nating kalagayan. Kaya kailangan ma-body change to. So, kailangan maibalik tayo doon sa spiritual at physical nating kalagayan upang maihain natin ang kalugod-lugod, kaaya-aya ang katawang ito sa ating Amang Diyos pagdating ng ating Panginoong Kristo. Hindi tayo pwedeng humarap sa Panginoong Kristo o kakatagpuin natin ating Panginoong Kristo na dala-dala natin ang katawang ito. Mawawala ito, tutunawin ito, kasi makasalanan to. So, kailangan may mamatay sa atin upang maabot natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya sa taga-Roma? For all have sinned and come short of the glory of God. Ngayon, mga kapatid, basahin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Roma 7:14 hanggang 25. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I do, for what I would, that do I not. But what I hate, that do I. If then do that which I would not, I consent unto the law, that it is good. Now,
then it is no more then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, sabi niya, that is in my flesh. Specific. Dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. For the good that I would I do not, but the evil which I would not that I do. Now, if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. So ano itong sin na to? I find then a law that when I would do good, evil is present with me. Si Apostol Pablo nagsasabi niyan, mga kapatid, ha? For I delight in the law of God after the inward man. Ayan na. Inward man ngayon na sinasabi niya. But I see another law in my member, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Nandun yung kasalanan. O rich man that I am, who shall deliver me from body of this death? So, body of this death. I thank God through Christ our Lord. So then, with mind I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So, itong flesh na ito. So, pansinin niyo mga kapatid, kailan tumanggap ang ating Apostol Pablo? Kailan nangyaring yung makasalubong niya yung pillar of fire na sinabing I am Jesus? Sinerch ko mga kapatid sa internet, it is around 31 AD, between 31 AD to 36 AD, nang makatagpo niya ang ating Panginoon sa Kristo in terms of the pillar of fire. At, pansinin nyo, kailan niya sinulat ang Book of Romans, yung sulat niya sa mga Romano? Tinignan ko rin sa internet, sinerch ko doon sa mga Christian theologian. It is around 60 AD. So, how many years? So, almost 30. So, huwag niyo sabihin na si Apostol Pablo ay hindi isang malagong mananampalataya. Napakalago niyang mananampalataya at siya ang apostol ng ating pananampalataya. Siya yung isang apostol ng mga hintil. At hindi niya isusulat ang mga bagay na ito nang hindi niya nararanasan sa pagkakataong yun. Pansinin niyo, bakit? Now, then it is no more that I do it, but sin that dwelleth in me. Ano ba yung kasalanan na nanahan sa kanya? Ang ibig bang sabihin, makasalanan si Apostol Pablo? So, righteous siya. At hindi ako agree na hindi siya righteous. Meron siyang robe of righteousness. So, ito mga kapatid yung tinutukoy niya, yung laman na ito na pwede nating iwanan. So, kailangan mawala ito, kailangan mabago ito. So, ngayon mga kapatid ko kay Kristo. Sa mga kapatid ko kay Kristo, bilang tayo ay nasa bagsak na kalagayan na ipinanganak dito sa mundo, kailangan dalawa yung maibalik sa atin upang makarating tayo doon sa pangatlo. Para ito sa inyong mga kapatid ko kay Kristo. Una, ang pagkataong loob natin, the inward man. Ito yung sinabi ko sa una. Kaya, ang naging pagkabahagi ito, spiritual redemption, inner man. Una, spiritual. Pangalawa, ang katawang ito na nabuo sa sexual desire. That is the permissive will of God. Mga kapatid, ang katawan natin nabubuo ng
nabubuo sa tatluhan. Body, soul, and spirit. Now, the outward man, that is our body. Ito, pakita rin, literal. Ito yung contact natin dito sa outside world. We have the feeling, we have the hearing, we have the tasting, we have the smelling, we have the seeing. 5 senses. Kahit yung mga batang maliit, yan ang unang pinag-aaralan. The 5 senses ng tao. So, ang sabi ng propeta, the soul is the nature of the spirit. So, kung ano ang espiritu na nasa iyo, na tinanggap mo, na anadapt mo, yun ang magiging soul mo. So, yun ang magiging senses mo. At kung tatanggapin ng soul mo, ang walang ibang gagawin ng soul na ito kundi dalawang tanggapin ang salita ng Diyos o i-reject ang salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang senses ng ating espiritu, we have memory, 5 senses din yan. Affection, reasoning, imagination, conscience. Yan ang senses ng espiritu. Na pagka yan ang inadapt, kung ano yung senses, yung ano yung senses ng espiritu na aadapin ng ating soul, yan ang magiging soul natin. Yung nature na yan. So, kung ang memory mo ay umaayon sa salita ng Diyos, kung ang affection mo ay umaayon sa salita ng Diyos, kung ang reasoning mo ay umaayon sa salita ng Diyos, kung ang konsensya mo ay umaayon sa salita ng Diyos, kung ang imagination mo ay umaayon sa salita ng Diyos, then you have a heavenly soul. And you are going to the presence of God. Amen. Kung ang senses mo ay di sang-ayon sa salita ng Diyos, yung senses ng spirit mo, na aadapin ng kaluluwa mo, ng soul mo, that is the true us, the inward man, then you have a damnation soul. And you will be going to the lake of fire. Kaya nga, we are shaping iniquity. Bagsak na bagsak ito na hindi ito pwedeng humarap doon sa meeting in the air, mga kapatid. Kaya magkakaroon tayo ng body change. So, physical tayong nagkaroon ng kamatayan sa laman. At sa spiritual, we have that worldly spirit nang ipanganak tayo sa mundong ito dahil sa sexual birth. That is shapen iniquity. Yun ang dala-dala ng bagsak na kalagayan na yun. Yun yung espiritu na yun. The nature of that spirit, nung ipinanganak tayo, that is always conforming to the world. Kaya kumukonform ito doon sa nasa ng laman natin. Na nung tayo ay hindi pa nakakarinig sa katotohanan ng salita ng Diyos, sunod-sunuran lamang tayo dito sa laman na ito. Kung ano yung kamunduhan, kung ano yung bisyo, kung ano yung kalasuan na gusto natin ng katawang ito, sumusunod lang yung espiritu natin at yun ang nagiging soul natin. Kaya nung tayo pinak sa mundong ito, lahat ng ginagawa natin, lahat ng iniisip natin, lahat ng sinasalita natin, ay malayo sa sakdal na kalooban ng Diyos. Dahil nandun nga tayo sa bagsak na kalagayan. Ano sabi sa 1 Peter 4:3? For the time past of our life may suffice us to have wrought the will of the Gentile when we walk in lasciviousness, lust, excess of wine, revelings, banqueting, and abominable idolatries, wherein they think it strange that you run not with them to the same excess of riot speaking evil of you. At kung babasa natin yung Ephesians 4:19 na dapat yun na yung mawala rin sa atin, who being fast-feeling given themselves over unto lasciviousness to work all uncleanness with greediness. Ito yung dati nating pagkatao na kailangan mamatay dahil nung tumanggap tayo ng Panginoon sa Kristo, yan ang binabago sa atin. The inner man. Yung soul natin ang nililinis ng Diyos. Hindi pa ito. So, tulad na nasabi ko before, the lamb was slain before the foundation of the world.
At kung yung pangalan natin na nakasulat na sa Lamb's Book of Life, we have the word seed in our heart. Kung ang first Adam ang naging sanhi ng ating kamatayan, dahil naman sa biyaya ng ating amang Diyos, ipinadala niya ang kanyang second Adam upang tayo ay mabuhay. Sabi niya sa Colossians 1:15-22, for as in Adam all die, even so Christ shall all be made alive. At sa Colossians 1:15-45, and so it is written, the first Adam was made a living soul, the last Adam was made the quickening spirit. Kaya noong tayo nakarinig ng katotohanan ng salita ng Diyos, maibahagi sa atin ang tunay na sakdal na salita ng Diyos at nahimay sa atin ang kapahayagan ng salita ng Diyos. The word seed is quickened in us. Dahan-dahang namamatay ang worldly spirit na nasa atin at di na tayo umaayon sa gusto na sanlibutan. Ang inaayon na natin ngayon ang salita ng Diyos. Kayo ba, Brad, nung tumanggap? Yung katawan nyo ba ang gumagawa nun? Laban nga ito eh. Doon sa nasa ng inner man na sinasabi na Pastor ba, yung inward man. Now, we are conforming to the Spirit of Christ. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo. Galatians 4:3 hanggang 7. Even so, when we were children, we're in bondage under the element of the world. But when the fullness of thine was come, so the time will manifest. God sent forth His Son, made a woman made under the law. So sa sin, yung flesh na yun, may kamatayan. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of son. And because you are son, God has sent forth the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. So, ano yung nagiging manifestation ng likeness? O ng image, kung ano man ang gusto nating palabasin. Yung inward man natin. Nababago. Hindi ang nagmamanip. Hindi itong laman na ito ang kumikilos, kundi yung inward man. Dahil ito, babaguhin ito ng Diyos. So, the inward man in us turned heavenly. Through His Son, Christ Jesus. Kaya nung tayo tumanggap ng bautismo, we are born in the Spirit of God. The inside man in us, yun ang naipanak na muli, yun ang totoong tayo. Amen. Amen. Pansinin niyo mga kapatid, ito, nabanggit ko na ito, nakasulat pa rin dito. Nung tayo mabautismo at tumanggap sa ating Panginoon sa Kristo, nagbago ba yung itsura natin? Nagbago ba yung mukha natin? Yung inward man ang nagbago. Hindi ito. Kasi ito, papalitan ito ng Diyos. So, but the inside man of us had changed. The inward man living the life according to the Word of God. That is the righteousness. That is the robe of righteousness na ating hinahawakan. Na alam natin nagmamanifest ngayon ito. Dito nagmamanifest itong righteousness na ito, hindi sa taas. At nang mabautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, we receive the Holy Spirit of promise. And that will be the earnest na sinasabi. Ano sabi sa Ephesians 1:13? In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, you were sealed with the Holy Ghost of promise, which
is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Until the redemption. Hindi dito natatapos. Nung tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, ang redemption is still on the process. We are wearing the righteousness of God at magyayari, i-redeem ang ating body. Ito yung earnest ng ating inheritance. Sa ating kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Ano ang payo ni Apostol Pablo? Ephesians 4:30. Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of redemption. Dito pa magtatapos nang tumanggap tayo na tayo ay nagmamanifest ang image ng Diyos sa atin, ang image ni Jesus Christ o ang likeness ni Jesus Christ. Natapos ba? We are waiting for that redemption. The redemption of this body. That meeting in the air na kailangan salubungin natin ang Panginoon sa Kristo sa incorruptible body na to para tayo maging glorified body. Amen. Kaya nung tayo tumanggap ng bautismo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, the greatest battle will soon to start. Basahin niyo ang mensahe ng propeta. The greatest battle ever fought. That is the message of the prophet. Basahin niyo. Para makita ninyo kung ano yung ibig sabihin yung greatest battle na yan. Ang kalaban natin, sarili mismo natin. Itong flesh na ito ang kalaban natin. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na kasalanan na nanahan sa atin. Kaya yung kwento nga ng kapatid nating propeta, mga kapatid, tingnan nyo, yung isang old Indian guy na tumanggap sa Panginoon, nagbibigay si Billy ng card. Tapos, binibigyan niya, sabi ng ating kapatid na propeta, ang bigyan mo lang ng card, yung may mga cancer, pero yung mga kung ano lang naman, yung minor lang, huwag mo nang bigyan. Tapos dumating siya doon sa Indian, old Indian guy na yun. Sabi, ano ba sakit mo? Sabi, I am sick. Ano nga sakit mo? I am sick. Sabi, dinaanan niya, tapos bumalik siya, binibigyan, ano ang sakit mo? I am sick. Tapos sabi niya, bakit? So, ilalagay ko nila dito sa card mo na, you are sick. Kasi kailangan malaman ni Brother Rohan, di ba, yung kung cancer o kung ano yung papag-pray niya. So, sabi niya, bakit? Kinausap siya, bakit? Sabi niya, meron akong 2 aso na nag-aaway sa loob ko. The white dog and the black dog. So ano? Dito ko nakita yung pagtitipo niya na yung inward at saka yung outward. So, nag-aaway. Sabi niya, sino nananalo? Sabi ni Brother Branham, kung ano yung pinakakain ko ng mas marami, kung sino yung pinakakain ko ng mas marami, yun ang nananalo. So tayo mga kapatid, kung ang pinapakain natin na yung inward man, spiritual food in due season, ito ang nananalo. Nananagumpay, natatalo itong place nito. Bakit tayo ay hindi nagnanasa ng mamasyal sa cornice tuwing Friday? Masarap mamasyal sa cornice. O kaya, pwede tayo magsayaw doon sa Ramada. Pagkagabi. Pero hanggang gabi, andito tayo. Ano ang pinagsasalo-salo natin? The Word of God. Ito yung pagkain natin. Na kaya nananalo yung white dog. Amen. So, praise God, purihin ng Diyos. So, this is the battle, mga kapatid. So, yung gusto ng ating inside man, ay laban ito sa gusto ng outside man. So, this is the battle within ourselves. So, sabi nga, sa Galatians 5:15, but if ye bite the devil one another, take heed that ye be not consume one another. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi na tayo madadaig ng tawag ng laman. For the flesh lusteth against the Spirit,
and the spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye lead of the Spirit, ye are not under the law. So, ang lamang ito ay laban sa Espiritu na ating tinanggap nung tayo ma-born again. Kaya nung mag-umpisa tayo sa buhay Kristiyano, nagkaroon ng matinding pagbabaka ang ating sarili. At hanggang ngayon, Brad, baka yan. Huwag niyo sabihin na walang pumapasok sa isipan niyo. Kahit sa pampananalangin lang, pumapasok yan. Umaatake yan, mga kapatid. Kaya dapat magkaroon din ng pagbabago ang lamang ito, mga kapatid. Dahil sa pagbagsak ng ating unang mga magulang, apektado ang nilikha ng Diyos, dapat maibalik na rin sa dati ang bagsak na kalagayan ng mundong ito. Kaya naman humihibik pati ang whole creation ng Diyos. Tingnan nyo, Romans 8:21 hanggang 23. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Bakit? Until now. Still nagmamanifest pa itong mga bagsak na kalagayang ito natin. And not only they, but ourselves also. So, tayo, which have first fruit of the Spirit. So, may first fruit na tayo. Pero bakit kailangan pa natin ng redemption? So, first fruit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. Is this spiritual or literal? This is literal redemption of our body. Now, mga kapatid, kung mamatay ang isang mananampalataya at umalis na sa katawang ito, yung inner man na sinasabi natin, sila ba magkakakitaan pa? O kaya, tayo ba, kung tayo pumatay doon, sabay-sabay tayo namatay, wala pang rapture, andun tayo ba magkakakitaan pa? Bilang tayo nandun sa soul, sa inner man natin. Amen. Amen? Ibinahagi na ng ating kapatid sa exhortation, yung Lucas. Si Abraham, yung lalaking mayaman, si Lazarus, nagkita-kita sila. At nakita nilang kalalagayan nila, may gold picks, na hindi siya pwedeng tumawid. At pinakausapan pa niya, Amang Abraham, papatahin mo si Lazarus, idutut yung kamay dyan doon sa tubig at maibsan man lamang yung aking paghihirap. So, ibig sabihin, yung nandun sa other side, nakakagalaw, nakakalabas. Kaya pala niyang idutdut eh. Pero sila hindi. May gold picks eh. What is that gold picks? That is the Word of God. Kasi tinanggap nila yung bagsak na kalagayan. At tayo, nandun tayo sa inner man natin na ang adoption natin nandun sa ating Panginoon sa Kristo. So, ito hindi ko nababasahin dahil naibahagi na ng ating... Kaya, mga kapatid, yung si Lazarus, nung mamatay siya, talagang napakapalad niya dahil doon siya napunta. Ay, yung mayaman, naghihirap. Pansinin nyo, inilibing yung mayaman, namatay, inilibing, pero si Lazarus, namatay, pero dinala sa bosom, hindi siya inilibing. Ang Kristiyano, mga kapatid, hindi namamatay. Natutulog yan. That's right. So, makikita natin na, nakiusap pa nga siya eh. Amang Abraham, papuntahin mo si Lazarus sa mga kapatid ko, ayoko silang pumunta doon sa kalalagayan ko. Kasi alam niyo yung hirap. That is the Hades. Kung mabawasan natin. So, once na mamatay ang isang tao, may lugar silang pupuntahan. So, may lugar sila. At may katawan siyang pupuntahan. So, makikita natin sa sitwasyong ito na nagkakakitaan si Abraham, si Lazarus, at ang lalaking mayaman, nag-uusap-usap sila at kung sa salita natin, literal sila nagkakakitaan. Pero nasa spiritual dimension sila. Yun ang maabot ng aking paglalarawan.
kung paano sila nakikita-kita doon. Now, sa sitwasyon natin, kung oras na tayo ay mamatay, o kung oras na tayo ay matulog, at hindi pa dumarating yung meeting in the air, may katawan ba tayong pupuntahan? Meron. Hindi tayo nagpapakalat-kalat kung saan. May lugar tayong puntahan at meron tayong katawan na pupuntahan. Ano sabi ng Panginoong Kristo? O, basahin natin ang John 14:1 hanggang 3. Kaya sinasabi ko sa inyo, may literal na spiritual ang pagkaunawa. So, ang spiritual na pagkaunawa dito, literal ito, doon sa spiritual dimension. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, my house ang Diyos. At ang paliwanag dito ni Brother Branham, this is the kingdom of God. At kung ititrace natin yung root word, kingdom of God ang ibig sabihin. Are many mansions. That is that body na pupuntahan natin, the celestial body. If it were not so, I would not have told you. Kung wala, hindi ko sasabihin sa inyo. So bakit pa sasabihin sa atin? Anong purpose? Kung yung righteousness lang ang nandito sa atin. Meron tayong body dun, mapupuntahan. I go to prepare a place for you. Ano yung i-prepare niya? Yung righteousness? Hindi pwede mag-prepare ng righteousness dito. Andito yung righteousness, nagmamanifest sa atin nang dumating ang ating pagkaunawa sa salita ng Diyos at tinanggap natin ang Panginoong Kristo. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, ye may be also. So, makakasama natin. Jesus is telling His disciple, ito yung pagkakasabi ng ating propeta, that life is not ended in death. Sa ating mga Kristiyano, it makes no difference whether we live or die because we don't die anyhow. Yan ang kasi tayo matutulog. Amen. Sabi niya, ito yung mga comforting word ng Panginoon. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yung physical na kamatayan, yet he lived. And whosoever believeth in him shall never die, believest thou this. So, maniwala tayo. Ang Panginoon sa Kristo, ang sabi dito. Maniwala tayo. Now, when we die in our body. The word death means to separate. It's just separated physically from our loved ones. Kung sa spiritual, ang death, that is yung pagkahiwalay natin sa Diyos. Sa physical natin, pagkahiwalay natin sa mga mahal natin sa buhay. Ano mamimiss natin? Yung mga memories natin, na kasama natin ang ating mga asawa na namatay o mga anak natin. That is the separation only. But that is temporary for those who are in Christ Jesus. Kaya marami siyang comforting word eh. Sabi niya, 5:24, Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth in me that sent me had everlasting life and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Passed from death unto life. So wala na tayong kamatayan. Bakit? Spiritual, na-redeem yung inner man. Physical, magkakaroon tayo nito. At yung celestial body, meron tayo. Wala. Lahat cover. Sabi niya sa Philippians 1:21, For to me to live is Christ, and to die is gain. For if I live in the flesh, this is the fruit of my labor, yet what I shall choose I would not. For I in the strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. So mas na naisip pa ni Apostol Pablo na mapasa kay Kristo. Kasi alam niya, settled na siya doon. Romans 8:1. This is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life is Jesus Christ had made me free from the law of sin of death. So, spiritual, physical, kailangan magkaroon tayo ng transformation. Kaya, ang kamatayan ay pakinabang, ayon kay Apostol Pablo. At wala nang hatol kung tayo ay na kay Kristo.
sa paglakad natin sa Espiritu, pinarayan tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Now, ito mga kapatid. What is this place na sinasabi ng ating Panginoon sa Kristo? That Jesus Christ will prepare for us. Ano yung pupuntahan ng kaluluwa natin kung tayo mamatay sa physical dito sa mundo? When we died from this life, we will go into this body. 2 Corinthians 5:1. For we know that if our earthly house of this tabernacle will dissolve, matunaw, pag ito inilibing, matutunaw ito eh. Saan pupunta yung spirit, yung ating kaluluwa? We have a building of God, a house not made with hand, eternal in heavens. That is the celestial body, mga kapatid. Ayokong i-term na chopa ni body dahil para hindi tayo magkaroon ng maraming agam-agam sa ating mga isipan. That is the celestial body. Amen. So kung masira ang katawang lupang ito, meron tayong bahay na hindi gawa ng kamay. Walang hanggan sa kalangitan, ating tahanan mula sa langit, at ang nag-prepare na ito, sino? Sinabi na ng Panginoon sa John 1:14. Okay. Ano ang sinasabi ng ating propeta tungkol sa celestial body? May nagtanong kasi doon sa baby, ano ba yung life and birth ng baby? Ito, copy-paste. Babasahin ko sa inyo para hindi na tayo magkagulo. Para malinaw sa atin. Wala tayong kung questionin nyo ito, huwag nyo akong questionin dahil ito kinote ko lang sa propeta. Copy-paste to. When a baby is born, begotten in a womb of a mother, that's got one kind of life. But first, it is a spirit. As the spirit enclosed life begins to take a flesh, a little germ of life begins to take on flesh. And as soon as it drops from it, now in the womb, it's a little quivering, jerking muscle. We know that that's the cell. But as soon as it is born in this world and breathes its first breath, it becomes a living soul. See? Because as soon as the earthly body is born into the world, there is a celestial body or a spiritual body to take a hold of it. And as soon as this natural body is dropped, there is a heavenly tabernacle waiting for us. At kinote niya ito, if this earthly tabernacle be dissolved, there is a heavenly tabernacle waiting for us. 2 Corinthians 5:1. Yan ang kinukot ng propeta. Just as soon as the baby dropped into the earth in flesh, there is a spiritual body waiting to receive it. And as soon as the natural body is dissolved, there is a spiritual body waiting yonder. Galing sa propeta yung mga kapatid, huwag niyo akong questionin dyan. Huwag niyo akong hahanapan ng verse. May binigay siyang verse, 2 Corinthians 5:1. Achopani, yan, binigay niya dito ha, hindi rin sa akin to, sa kanya. Achopani, we call it achopani. So, wala akong gustong patunayan mga kapatid. Ang gusto ko lang sabihin ay, ang unawa na binabahagi namin dito ay hindi sarili naming interpretasyon. Ito ay galing sa propeta ng Diyos. Sabi niya, when the soul leaves the body, it takes its journey to a place of rest in a body that is in a form and shape of this body, but it isn't this type of a body. He is referring to the celestial body. Now, so this is our body not made in heaven, not made with hand, eternal in heaven. Ngayon, ikukot ko lang mga kapatid, kung ito pwedeng isuporta doon sa sinabi ng ating propeta. Sabi niya, 1 Corinthians 15:38, but God give it a body as it had pleased Him, and to every seed His own body. Sa Corinthians 15:40, there is also a celestial body. So, sinabi niya, celestial. And
bodies terrestrial. But the glory of the celestial one and the glory of the terrestrial is another. So magkaiba yung glory ng terrestrial at ng glory ng celestial. So 44, it is shown a natural body, the same 1 Corinthians 15. 44, it is shown a natural body, it is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. Sa 48, as is the earthly, such as they are also that are earthly, and as is the heavenly, such as they are also that are heavenly. 49, and as we have borne the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Amen? So, kung tayo ay true born again Christian, we have the image of the heavenly body, the heavenly, we have the celestial body, we have the spiritual body. So, sabi niya, when the Christian dies, he goes under the altar, right into the presence of God. St. Paul caught up into this place. He called it third heaven or paradise. O, basahin natin yung Corinthians, kung ano yung sinabi ng Apostol Pablo. 2 Corinthians 12:1. It is not expedient for me, doubtless, to glory. I will come to vision and revelation of the word. So, I will come to visions and revelation of the word of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body I cannot tell, whether out of the body I cannot tell, God knoweth. Such an one caught up to the third heaven. And I knew such a man, whether, pati may ganun siya, whether a body or out of the body I cannot tell, God knoweth. How that he was caught up in paradise and heard unspeakable words, so hindi ma-explain, which is not lawful for a man to utter. So wala tayong maikaakmang salita kung ano yung kaluwalhatian, kung ano yung kagandahan ng lugar na to, na ihinda ng Diyos para sa atin. So, bakit hindi niya, whether it's a body, hindi niya dinirekta na ako yun yung dinala, ako pinakita sa akin. Kasi, during the time, maaaring mahirapan yung mga mananampalataya na maunawaan. Kaya sinabi niya yung gano'n na, hindi niya dinirekta na, pinakita sa akin. So sabi niya, parang, kasi sa vision eh. So makikita natin mga kapatid, at maging sa huling panahon ito, ang propeta man mga kapatid, ay nagkaroon ng vision na ganito. Dinala siya yung vision beyond the curtain of time. Na mga alas 7 ng gabi, hindi siya makatulog. Yung kanyang wife, sleeping very sound, at nag-iisip siya, ano ba yung makikita natin sa beyond the curtain of time? At ipinakita sa kanya. When he entered to that slanted room, nakita niya, nandun yung katawan niya na iwan. Siya, pumasok. Nakita niya, nangingilabot ako mga kapatid. Nakita niya, ang daming mga mananampalataya. Na, Brother Branham, oh my dear brother. So, niyakap niya. Sabi niya, ang pagyakap nila sa akin, wala akong maramdamang pagnanasa o kung ano. Basta ang naramdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. Nakita ko yung isang bata na, oh, Brother Branham, sabi, sino ka? Ako yung anak mo. Malaki na siya. So, sabi nga natin, propeta, dadalhin tayo doon sa ating kalakasan na katawan. May 18 to 20, something like that. Yun ang sinabi niya. Tapos, sinahanap niya si Jesus Christ. Nasa si Jesus Christ? Sabi niya, nandun. At bababa din siya. So, nakita ko yung bababa siya. That will be the meeting in the air. So, basahin ko, yun ang pagkakalatag, talagang inisayos niya. Tapos may isang mananampalataya doon na tumanggap ng 99 years old. Hindi niya makilala, sino ka? Sabi ako yung tumanggap na 99 years old. Ang katawan niya, it is between 18 to 20, sabi niya. Maging yung aso, yung kabayo, hindi ko lang matandaan. Kasi may kopya ako. Ewan ko kung nasaan yung, may kopya ako dito eh. Ito kanyang yung vision niya sa kwan. Basahin niyo mga kapatid. Kaya ini-encourage namin kayo magbasa kayo mga kapatid. Dahil ito hindi natin mababasa ito literally sa Biblia. Ito ay kapahayagan mula sa propeta ng Diyos na ginamit sa huling panahon ito. We are not having any word against you. Kasi kasi alanganin akong tumayo mga kapatid. Sa totoo lang. Pero ayokong maging duwag sa harapan ng Diyos. Kailangan kong salitain yung naunawaan ko ayon sa kapahayagan
naunawaan din ng propeta. Nakikita ko namang na wala namang kinukontra sa Biblia. So, ito yung halos ilang page to. Haba ito, 3 page eh. Ngayon, babasahin ko na lang yung last na sinabi niya nung umalis na siya at bumalik na siya doon sa kanyang body. Kasi, sabi niya, kung sa akin lang, ayoko nang umalis. Pero sabi niya, may gagawin ka pa. Kaya bumaba muli siya. Sabi niya, yung last parting word, itong babasahin ko na lang. Oh, my precious friend, my beloved, my darlings of the gospel, my begotten children unto God, listen to me, your pastor. I wish there was some way I could explain it to you. There's no word. But I could not find it. It's not found anywhere. But just beyond this last breath is the most glorious thing that you ever. There is no way to explain it. There's no way, I just can't do it. But whatever you do, friends, lay aside everything till you get perfect love. Get to the spot that you can love everybody, every enemy, everything else. That one visit there to me has made me a different man. I can never be the same Brother Branham that I was. Ito ang sinabi ng ating propeta tungkol sa vision na ito na nakita na ito ni Apostol Pablo. Now, kung magaganap ang meeting in the air, mga kapatid, para doon sa mga natutulog, ano ang mangyayari? Mauuna muna silang ibangon ng Diyos. Sabi nga dito sa Thessalonians 4:15, For this we shall say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. So, una munang babangunin yung mga namatay. Yung same structure, ipopong niya into incorruptible, immortal. Bababa ang Jesus Christ, si Jesus Christ kasama yung celestial body, lalakip sa kanila. That will be the glorified. Sa ating mga aabutan na buhay, na physical, sa katawang ito, kung maganap ang pag-agaw, we will have a body change in a twinkling of an eye. Kaya napaka-importante ng body change, mga kapatid. Sabi sa 1 Corinthians 15:51, Behold, I show you a mystery. So, misteryo ito, mga kapatid. So, kung tayo ay mapapahayagan ng Diyos, hindi magiging mystery. At alam natin na sinusundan nating propeta ay pinahayag ito at ito ay pinaunawa din sa atin ng Espiritu Santo dahil sa ating pagbabasa. Kasi hindi natin mababasa ito, hindi natin magkakaroon tayo ng katanungan dito o maunawaan natin ito kung hindi siya gagamit ng propeta. For I show you a mystery, we shall not all sleep, but we shall be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible. So, yung dead, magre-raise muna incorruptible, bago siya dumating yung celestial body, lalakip, that is glorified. And we all be changed. Ito yung body change. Sa sinasabi na body change tayo, kasi ito hindi pwedeng ilakip yung celestial kung ito ay marumi. Ito yung ating outward man na kailangan i-body change. Lakip yan, that will be the glorified body. So, for this corruptible must be put in corruption, and this mortal must put on immortality. That will be the glorified. Yung mga nabuhay at saka tayong naabutan na buhay, sama-sama yan, sabay-sabay aangat. Now, meron ba tayong pruweba dito? Na ganito talaga mangyayari. This type of the Old Testament saint, when the body of the
saints which sleep arose, yun yung pag-alis nila dun sa paradise na nakita ni nung mayaman. Si Lazaro at saka si Abraham, umalis sila dun. Nabuhay sila. Basahin natin. Matthew 27:51. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom. And the earth did quake, and the rock rent, and the grave were opened, and many bodies of the saints which sleep arose. Kaya ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos ay hindi siya namamatay, natutulog. So, nagising sila, arose. And came out of the grave after, pansinin nyo, lumabas lang sila after the resurrection. And went into the holy city and appeared unto many. So, nabuksan ang libingan at yung mga saints gumising. Ngayon, nung gumising ang saints, anong klaseng body meron sila? Kung glorified body yan, nauna pa silang mag-glorified sa Panginoon sa Kristo. Tama? Ngayon, this is the incorruptible body. Na sinabi dito sa Colossians, sa 1 Corinthians 15:52 yung sa huli, and the dead shall be raised incorruptible. That is the incorruptible body. At nung dumating ang ating Panginoon sa Kristo, after 3 days, kasama niya ang mga celestial body nila, lumakip doon sa incorruptible, naging glorified sila. At isinama na sila ng Panginoon sa Kristo pataas. Yung bihag sa pagkabihag, dinala na niya. Yun ang naunawaan ko mga kapatid, na stages ng meeting in the air. Kung paano natin sasalubong ang ating Panginoon sa Kristo sa alapaap. So, mga kapatid, meron pang isa. Kung hindi pa kayo masyadong praise God. Ito, huli ko nang ginawa to eh. Kasi nabahabahagi mo pinagagawa ko dahil in between, talagang loaded ako sa trabaho. So, kaya nung Friday, umalis ako ng maaga. Now, ipapahagi ko lang sa inyo, mga kapatid, yung logos. Bakit mayroon pa talagang celestial body ang Diyos? So, Elohim, ang naging binigyan ako ng Panginoon na kagalakan na ititle ko ito ng Elohim. The self-existing one, the self-existing spirit, the creator of heaven and earth. Mag-umpisa tayo sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Sa 3, all things were made by Him. So take note of the Him. And without Him was not anything made that was made. So alam natin, pag Him, this is the personal pronoun. May tinutukoy na person. Ngayon, kung babasahin natin itong 1, 2, and 3, may tatanong ako mga kapatid. Yung hymn na ito, it is the Elohim o it is the word of the Elohim na binabanggit dito. It is Elohim or the word of Elohim? The word of Elohim. O para mas malinaw, basahin natin ang Psalm 33:6.
Psalm 33:6. By the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. So yung hymn na sinasabi, that is the word. Amen? Amen. Now, puntahan natin ang Hebrew 1:1. God at sundry times, in diverse manners, spake in time past unto the Father by the prophet. Hath in these days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also, so by whom also, may also by whom also He made the worlds. So, sino naman itong whom na ito na sinasabi ni Apostol Pablo? He is referring to the Word and to the Son of God. Tama ba ako? Amen. Amen. Okay. So, yung binanggit na hymn sa John 1:3 at yung word na binanggit sa 33:6 at yung sinabi sa Hebrew 1, ito yung ginamit niya, di ba? Tama ba ako? So, yung word, yung hymn na yun, yung word, yung Son of God, is the same. Is ang tinutukoy niya. So, basahin natin ang Colossians 1:16. For by Him, all things were created that are in heaven, that are in earth, visible, whether they be thrones, dominion, principalities, power, all things were created by Him and for Him. And He is before all things, and by Him all things consist. So, sino naman itong hymn na ito na binabanggit? So, this is the Son of God, right? Amen. Now, balikan natin ang Colossians 1:15. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? So, may image o wala? Yung Son. So, that is the celestial body of God, mga kapatid. So, sa pamamagitan ng celestial body na ito, nagsalita ang Diyos. Kaya lahat ng creation ng Diyos nag-umpisa o nagmula sa Kanya. Sa pamamagitan niya, hindi yung celestial body ang nagkikreate. Yung Diyos na nananahan doon sa celestial body. Sa pamamagitan niya, nilikha ng Diyos ang lahat-lahat. Amen. Alalahanin natin mga kapatid. God is the creation of God is all in order. Ito ay lahat ay nasa kayusan. Kasi ang ating Diyos ay God of order. Yung lahat ng plano niya before the foundation of the world, mangyayari ito sa oras, sa araw at panahon ng Diyos. Kaya nga nabanggit, parati natin binabanggit yung the Lamb was slain before the foundation of the world, may time manifestation mga kapatid. Ngayon, kailangan muna niya mag-create ng heaven bago ang angel. Hindi pwede mag-create siya ng angel muna bago ang heaven. Saan niya ilalagay yung angel? Mag-create muna siya ng lupa bago niya i-create ang halaman, ang puno, para may paglagyan ang mga halaman at puno. Kailangan mo niya likhain ng tubig bago ang isda. So, Elohim, the Word made flesh. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin yan. Kaya yung firstborn, makita natin. Ganon din ang kalalagayan ng ating Panginoong Kristo. Jesus Christ, the flesh, will be born in God's appointed time. Although the lamb was slain before the foundation of the world, but magkakaroon ito ng manifestation in time of Mary.
At bago sa time ni Nero, na-prophesize ito ni Isaiah sa 9:6. So, merong time dispensation, time manifestation. Hindi pwede natin na yung una, ilalagay natin sa huli. Yung una, ilalagay natin sa huli. Yung huli, ilalagay natin sa una. Kaya yung firstborn na ipinakauna sa lahat, naborn siya dahil lumabas na siya sa kaisipan ng Diyos. Sinalita siya. In the beginning was the Word. Dito nagsalita ang Diyos. Nagkaroon yung beginning. Hindi yung Elohim. Yung Word. Kasi ang Elohim, He is no beginning, no ending. So, sino yung may beginning? That is the Word. Doon nagkaroon ng beginning ang lahat. That is the Logos. The Alpha Son. That is the image of the invisible God. The Logos, the firstborn of every creature, the Son of God in celestial form. And that is the Alpha. Kaya may mabanggit sa Revelation, I am the Alpha and the Omega. Hindi pwede sa Elohim mo ikapit yan. Dahil ang Diyos na Elohim ay walang simula, walang katapusan. Now, mga kapatid, pansinin nyo, Hebrew 1:5. For unto which the angel said he at any time, Thou art my son, this day have I begotten thee. And again, okay, take note, again, I will be to him a father, and he shall to me a son. Thou art my son, this day I have begotten thee. That is the Logos. That is the firstborn of every creature. Now, pansinin niyo mga kapatid, sa Genesis 2:2, balikan muna natin Genesis 2:2. On the seventh day, God ended His work which He had made, and He rested on the seventh day from all His work which He had made. So, natapos ang work ng Diyos. Ano yung work ng Diyos? That is His creation. At, pansinin nyo, nagpahinga siya. Hindi na siya tumigil. Nagpahinga lamang siya. Wala sinabi na tumigil siya sa pag-create. Kasi, nagpahinga siya dahil meron pang darating. Kaya sabi niya, kung babalikan natin yung John 1:1 hanggang 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. That is the Word, that is the Logos, that is the Son of God, the celestial body of God, the image of the invisible God, the Alpha Son. Now, and the Word made flesh and dwelt among us. Ito na ngayon yung flesh na Jesus na sinasabi natin. That is the Omega. Yun yung sinasabi niya, i-create pa niya. Kaya siya nagpahinga. Kasi may i-create pa siya. And we beheld His glory. Pansinin niyo ito ha. Read between the lines. And we beheld His glory. The glory as of the only begotten of the Father. Kagaya nung begotten of the Father, ang glory nitong flesh na to. So, sino yung the Word made flesh among us? That is our Lord Jesus Christ. He, the body, flesh of God, for the remission of our sin. He is the Omega, dahil siya yung huling creation ng Diyos na magbabalik, na ginamit upang makabalik ang lahat ng nawala sa Diyos. Upang makabalik tayo, the sons and daughters of God will be manifested in due time at babalik tayo lahat doon sa presensya ng Diyos. Yun lang sa Diyos. And we beheld His glory. Ano yung glory niya? Glory as of the begotten of the Father. Glory na gaya ng begotten of the Father. So, ang tinutukoy niya dito, this day I have begotten thee. That is the Logos. Amen? So, this is the birth of the Logos, the Alpha Son. Now, sino naman yung tinutukoy dito?
sa Hebrew 1:5. And again, I will be to him a father and shall to be a son. Again, that is in John 1:14, and the Word made flesh. That is the flesh. The Word made flesh and dwelt among us. So, Logos, Elohim, the Logos, and the Word made flesh. So, mga kapatid, ibinahagi ko yung naunawaan ko ayon sa salita ng Diyos. Ang unawang ito ay nabasa ko ayon sa mga mensahe ng propeta. At maaari tayong magkaroon ng katanungan, mga kapatid. Kailangan pa bang gamitin ng Diyos ang celestial body upang mag-create? Kailangan pa ba diyang magkaroon ng spokesman upang mag-create ng mga bagay-bagay? Pwede. Maaari. Kaya niya dahil siya yung makapangyarihan Diyos. He is the omnipotent, omniscient, omnipresent God. Ngayon, kung ganun ang ating magiging katanungan, magtatanong din ako, pwede bang hindi na gamitin ng ating Panginoon sa Kristo para tayo maligtas? Pwede. Kasi Diyos siya eh. Pwede niyang iligtas tayo na hindi nagagamit ang kanyang anak. Subalit, He is a God of order. Meron siyang plano. Kaya nga yung lamb is slain already before the foundation of the world. Kaya, we understand why the lamb was already slain from the foundation of the world. We have the spiritual understanding. At comparing this spiritual understanding to spiritual, at ang spiritual na ito ay literal na mangyayari. Hindi ito sa sarili nating kaunawaan. Ako hindi ko maaabot ang kaunawang ito nang wala akong binabasa o wala akong pinagbabasihan, mga kapatid. Kaya, bakit yung mga Old Testament prophet, nakikita nilang Diyos? Nakasulat yan. Hindi natin pwedeng pasibulian na hindi natin nakikita ang Diyos. Nakita ng mga Old Prophet Testament, ng mga Old Prophet sa Old Testament. Si Ezekiel, anong nakita niya? Doon sa 1:26, basahin nyo. Hindi spiritual yan. Okay, spiritual sa dimension, pero literal na nakita niya. Bakit niya nakita? He is in a vision. Si John, bakit nakita niya yung trono na may nakaupo? I was in the Spirit. That's why, sabi niya, we have to worship Him in spirit and in truth. Dahil siya yung Espiritu. Bakit truth? Dahil yung salita niya ang katotohanan. John 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Katotohanan yung salita niya. At muli, from Elohim to Logos to Word made flesh. Now, doon sa ibinahagi ko mga kapatid, ito, binakapang ko na ng verse. Hindi ito ayon sa aking kaunawaan, kundi ang udyo sa akin ng banal na espiritu. Hindi ako pwedeng tumigil na hindi ako magsalita mga kapatid dahil ito yung nakikita kong umaakma sa salita ng Diyos. Wala akong nakitang binangga. Kung may binangga dito, turuan niyo ako mga kapatid. Gusto ko matuto. Gusto ko maligtas. Sabi nga yung point, yung elephant, kanya-kanyang point of view eh. Bakit nagkagulo? Kasi puro bulag sila. Kailangan nila ng wise man. Sa panahon natin, i-apply natin yung sitwasyon na yan. Sa panahon natin mga kapatid, ang mga denomination may kanya-kanyang point of view. Paano natin makikita kung sinong totoo? Lahat may hawak na salita ng Diyos. Pwede ka mag-interpret dyan ang sarili mong kaunawaan. Subalit may wise man. Ang wise man niya, that is the prophet, the seer of God. At ang seer of God na yan, kung anong unawa ni Apostol Pablo at kung ano yung unawa ng mga propeta ng una, iisa lang ang patutunguhan yan. So,
makikita natin, mababasa o marinig natin yung point of view ng Katoliko, ang point of view ng ni Lucky Buloy, ang point of view ng dating daan, ang point of view ng mga Presbyterian, ang point of view ng lahat ng mga denomination. Nagkakagulo, hindi magtama-tama. Iisang Biblia ang hawak. At maging sa end time. Isang propeta pero nagkakagulo. Pero, alam ko na si Brother Branham ay kinamit ng Diyos at siya yung propeta sa huling panahong ito. Now, ito yung sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Babasahin ko, copy-paste ulit ito. Ano ba yung sinabi ng propeta tungkol dito? Ito, hindi lang itong message. Ito na lang ang babasahin ko. Kung babasahin natin yung mga ibang mensahe niya, ganito ang sinasabi niya. At pag ito, kinote mo, ito na yung eksaktong sinasabi niya, hindi mo na kailangan basahin pa yung buong mensahe dahil kung minsan by part, ipina-explain niya by part. Sabi niya, ito, ang message niya, I think the life, yung life message niya. Hindi ko lang matandaan kung anong... Let's close our eyes to our imagination for a few moments. And go way back before there was anything. The great fountain of all eternity was that spirit of love, joy, that spirit of honesty, that spirit of trueness in this perfection. And then out of the existence of the Father went the Logos, which was the Son, which was the Theophany, which was the body of the great Jehovah God went forth in a celestial body. That's the Logos. Kung kukwestiyonin nyo ako dyan, hindi ko kayo matasagot dahil ito, sinabi ng propeta. The word spoke out of them, great fountain of life, and went forth. And there was a Theophany, which was God made into word. Then, that Theophany was made flesh in the person of Jesus Christ. And then all the fullness of Trinity dwelleth in Him, both Father, Son, and Holy Ghost, all in that. And that's the very way we go plumb back to the original beginning of God. So doon tayo ibabalik sa original na yun. They were born again, not of flesh, born again, not of the blood, born again by the Spirit. And in that eternal spirit of love and honesty comes down to make its place in us. And then, when we die from this life, we go into the body. If this tabernacle is dissolved, we have a Theophany to go into body celestial. Binanggit ang propeta yung mga kapatid. So, I made my part mga kapatid. Kasi, madam, ilang araw ko nang daladala rin yung kabigatan. Kasi, ayokong magkaroon tayo ng mga yung bang kabigatan sa sarili. Gusto kong maging magaan tayo lahat para magkaroon tayo ng kapanatagan. At ang kapanatagan ito magdadala sa atin doon sa kasakdalan. Kasi ang mga salita ng Diyos hindi magbubunggo yan mga kapatid. At doon sa naibahagi ng ating propeta, wala akong nakitang binunggo niya sa salita ng Diyos. Ngayon, kung kukwestiyonin mo nyo ako doon sa mga na-quote ko sa prophet, hindi ko kayo masasagot dahil yan ang sinabi ng propeta. So, nawa ang Diyos ang magpaunawa sa atin at gaano ba kalaga ang propeta sa Diyos. Napakahalaga mga kapatid. Parati natin kinukot yung Amos 3:7. Revelation 10:7. Bakit 7? Amos 3:7, Revelation 10:7. Because God is perfect in God is complete in 7. Kukumplituhin niya lahat ng misteryo. Revelation 10:7, ano yung sinabi niya? In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished as he had declared to his servant, the prophets. Maraming prophets. Ang huling propeta si Brother Branham. Yung seventh angel messenger. So makita natin mga kapatid,
kung gaano kahalaga ang propeta para hindi magkagulo ang tao. Pansinin niyo, from Malachi to Matthew, 400 years ang pagitan niyan. Walang propeta dyan. Bakit hindi nila nakilala ang Panginoon Kristo? Kasi walang propeta in that time, nagkagulo-gulo na sila. May sarili na silang hinahawakan ng unawa. So mga kapatid, nawa ang Diyos, mabiyaya ang Diyos mga kapatid. Naunawaan ko yung mga katatayuan ninyo kasi dati yan din ang hinahawakan ko. Nakita ko na yung lugar na yan mga kapatid. Galing ako dyan sa unawa na yan at matigas ang paninindigan ko dyan. Kahit nung nakipag-sharing ako sa Cavite. Kaya lang, yung nakasharing ko, hindi niya maipaliwanag sa Biblia yung hinahawakan niyang sinabi ng propeta. So tayo mga kapatid, kaya tayo nag-aaralan. Hindi natin ina-absolute ang propeta. Tinitingnan natin, ito ba yung umaakma? Pag umakma ito, bakit ba hindi natin tatanggapin? Wala namang kinukontra eh. Kaya sabi nga ng propeta, if the revelation, if the vision is contrary to the word of God, kalimutan nyo na. Hindi sa Diyos yan. So, purihin ng Diyos. Yun lang mga kapatid at mahal na mahal ko kayo. Kaya ibinahagi ko ang mga bagay na ito. Kasi ang kaunawang ito ang magbibigay sa atin sa kasakdalan para hindi tayo magkaroon ng kaguluhan. God is a God of order. At God, ito yung katotohanan. At ang katotohanan ito ay inilatag na ng ating Panginoon Kristo at doon sa ginamit niya mga propeta. So, purihin ng Diyos. Tumayo tayo at magpasalamat sa biyayang binigay sa atin ng Diyos. Praise God, hallelujah. Dakilang Diyos, Lord God, salamat. Salamat, Panginoon Diyos. Lord God, salamat sa kagaanan ng loob. Salamat sa mga salita ninyo, Panginoon Diyos. Alam ko po, hindi sa aking kaunawaan, kundi sa inyong sakdal na kabahayagan. Tulungan niyo po ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos. Alam ko po, Panginoon Diyos, ang mga kalalagayan ng bawat isa. At ako man, alam ko po na nagsusumikap din ako, Panginoon Diyos, na maabot ko ang kasakdalan upang hindi ako maiiwan sa meeting in the air, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po ang aking mag-iina, ang aking mga mahal sa buhay, Lord God. Danawa, patuloy kayong maggabay, maging ang lahat ng mga kapatiran na hindi namin kasama, Lord God. Maging ang aming pastor, Panginoon Diyos, nasa bakasyon. Sila Brother Hilbert, Panginoon Diyos. Sila Brother Clive. Ang lahat ng mga kapatiran, Panginoon Diyos, na hindi namin kasama, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na umabot kami doon sa kasakdalan upang sa lahat po kami pagdating ng aming Panginoon sa Kristo kung isusugo niya na, Lord God, ay sama-sama po kaming angat at wala pong maiiwan sa amin. Hallelujah, kayo po ang patuloy na mangusap sa iglesia, Panginoon Diyos. Alam po namin, Panginoon Diyos, habang kami po ay nasa loob ng inyong mga banal na salita, kayo ang patuloy na magbibigay sa amin ng kasakdalan sa pamamagitan ng tamang kapahayagan at kaunawaan sa inyong mga banal na salita. Tulungan niyo po ang bawat isa, Lord God, at salamat sa mga kapatid ko nandito, Lord God, maging sa mga nakikinig sa internet, Lord. Alam ko po, Panginoon Diyos, na kayo po ang mabiyayang Diyos, kayo po ang makapangyarihang Diyos na magbibigay ng unawa sa bawat iglesia na bahagi ng katawan ng aming Panginoong Kristo. Na nawa, mangyari ng inyong sakdal na kalooban, maganap ng pag-agaw upang makaalis na kami sa sitwasyong ito at hindi na kami mahirapan, Panginoon Diyos. Kayo po ang magbigay ng kasapatan sa bawat isa kung anong po ang pangangailangan namin, una-una sa spiritual na pangangailangan at sa mga literal at pinansyal at mga material namin pangangailangan habang naghihintay kami sa Panginoon Kristo. Bigyan niyo po kami ng kasapatan upang hindi po kami malayo sa inyong sakdal na salita. Muli, Oma, salamat sa oras na ito at kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa at kung ako po ay may nasalita na hindi kalugod-lugod karapat-dapat, Lord God, patawarin niyo po ko at ibalik niyo po lahat ang aking mga kapatid sa inyong mga banal na salita. Wala po kong aangkinin na nakaluwalhati, kundi ang aangkinin ko lang ay kagalakan na ginamit niyo po ang munting lingkod na ito na walang alam, kundi ang katotohanan ng inyong mga banal na salita. Hallelujah! Tulungan niyo po kami. Kayo na po ang patuloy na mangusap. Kayo na po ang bahala, Panginoon Diyos. Alam po namin, kayo po ang mag-aayos ng lahat. Sa iyo po ang patuloy namin papurit, pagsamba, ang pasasalamat at binabalik ng pinakamataas na pagluwalhati at pagsamba ito sa dakilang pangalan ng inyong mugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Amen. Brother Alex, ito magbigay ng closing prayer.